Hallelujah. Amen! Hallelujah! Isa nga po ng pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord! Bago po tayo dumako sa pagbibigay, nais ko po nang patiin po ang bawat isa sa atin ng maligayang anibersaryo. 22 anibersaryo po ng KOJF. Hallelujah! At napakaganda po ng ating tema, How Great is Our... Tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti at napakadakila po sa ating mga buhay. Amen? Amen! Purihin po ang Diyos. Sige po, bubuksan po natin ang ating mga Biblia. Dadako na po tayo sa pagbibigay. Samahan niyo po ako. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Filipos 4. Umpisahan po natin sa 14 hanggang 19. Sabay-sabay po natin basahin, mga kapatid. Hallelujah! Ang sabi rito, Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Alam naman ninyong kayong mga taga-Filipos lamang ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsimula pa lamang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nang ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa aking pangangailangan ng tulong ninyo. Sa akin nadala ni Epaprodito. Ang mga ito ay masasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya sa ating lahat. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Hallelujah. Dito po mga kapatid sa binasa natin, ay nagsasalita po rito si Apostol Pablo. At ang kinakausap niya po ay ang mga taga-Filipos. Ang sabi niya po rito, kayong mga taga-Filipos, ang nakahati ko sa hirap at ginhawa, kahit nung ako ay nasa Macedonia pa, at nasa Thessalonica, kayo na ay nakahati ko na at tumulong, sabi niya rito. At sabi niya, kahit nung siya'y nangangaral pa lamang ng salita ng Diyos, nung bago pa lang siya nangangaral ng salita ng Diyos, sila na rin ang tumulong kay Apostol Pablo. At ang sabi niya rito mga kapatid, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. Alam kasi ni Apostol Pablo na hindi sa pamamagitan ng tulong na binibigay ng mga taga-Filipos, hindi siya after doon mga kapatid, kundi ang hangad niya sa pamamagitan ng mga tulong na binibigay nito, ng mga Kristiyanong ito ay nagiging, kumbaga, pinagpapala sila, nagiging dahilan kung bakit sila pinagpapala ng Panginoon. Alam niyo po, nung nabasa ko po ang versikulong ito, dito ko po naunawaan ng lubos at naintindihan kung bakit po gano'n na lamang po ang pagpursige ng manugdad sa atin na magbigay tayo, magkaloob tayo ng may katapatan, magsakripisyo tayo sa gawain ng Panginoon, magbigay tayo ng first fruit, at magbigay tayo para sa radio. Alam niyo po, kung bakit gano'n na lamang po ang pagsabi niya sa atin, pag-push niya sa atin,
sagana ng Diyos. Amen? Kaya po napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po kung titignan po natin, kung titignan ko ang dati kong kalagayan, sobrang napakahirap. Mahirap talaga po. Minsan ay wala kang makain, walang masain. Minsan na, as in mahirap. Pero salamat sa Panginoon dahil natuto po tayong magbigay. Natutong magkaloob, magsakripisyo para sa Lord. Praise the Lord! Ang dating mahirap ay patuloy na payayamanin ng Panginoon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! At tunay nga na napakadakila at great ang ating Panginoong Diyos na buhay. Praise the Lord! At ang sabi po rito sa ating binasa, at ang mga kaloob na binibigay natin, mga sakripisyo natin binibigay sa Lord, ito na po ay nagiging masamyong handog sa Diyos at isang hain kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya. Amen? At alam niyo po, kapag ang Panginoon ay nalugod sa mga ibinibigay natin sa Kanya, alam niyo, sabi rito, sabi niya, at buhat sa kayamanan, sabi na, bubuksan ko ang pintuan ng langit, bubuksan ko ang, hallelujah, mga bintana, ang duro nga walang langit, dahil ang buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat sa inyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Amen? Nais po ba natin makatanggap ng mga kayamanan galing sa langit? Amen? Hallelujah! Isa lamang po talaga ang sikreto. Magbigay po tayo ng may katapatan sa ating Panginoon at patuloy po tayo maging tapat sapagkat ang Diyos, hallelujah, dakila, tunay pong napakadakila. Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti at tapat po sa ating mga buhay. Patuloy naman tayo magbigay, magsakripisyo. Ang lahat ng bagay na ito ay tunay na hindi po nawawalan ng kabuluhan. Amen? Kaya po tayo po sa oras na ito, magbigay po tayo ng may katapatan sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Sige po, magbigay po tayo sa Lord ng may kagalakan po dahil ang Diyos ay tapat at tunay na napakabuti. Amen? Sige po, magbigay po tayo. Praise God! Sige po, lahat po tayo ay magbigay para sa ating Panginoon, para sa gawain ito ng ating Diyos na buhay. At habang tayo po ay nagbibigay sa Panginoon, tayo po ay muling makakasaksi ng isang magandang special number mula sa ating mga kapatid, mula sa Tambourine Ministry. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay.
Sabi po nung exhortation ni Ate Christy, galing daw siya sa kahirapan. Yung pamilya niya ay galing sa kahirapan. Pero dahil sa pagbibigay, pinasagana ng Panginoon ang kanyang buhay, ang kanilang pamilya. Amen? At tunay na patuloy na sumasagana pa. Amen? Sige po, lahat po tayo ay magbigay. Lahat po tayo tumayo para iligay yung ating mga kaloob para sa ating Panginoong Diyos sa buhay, para sa kanyang gawain. At tayo po ay yakaglugan ng isang awit ng ating napakagwapong kapatid na si Joseph Carillo. Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay.
Amen. Hallelujah. Ngayon po, panalangin po natin ang ating mga ikaputhandog. Yumuko po tayo at pumikit. Praise God. Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay pong dakila at napakabuti po ninyo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito sapagkat tunay na may papakita namin sa iyo ang aming pagmamahal at ang katapatan namin, Panginoon, sa iyo, God. Sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng aming mga ikapu at handog, O God. Tunay nga, Panginoon, na sa oras na ito, sa lahat ng mga nagbigay, Panginoon, sa inyong harapan, hallelujah, pagpalain mo po ang bawat kamay, Panginoon, na nagkaloob sa inyo, O God. Ganun din po, Panginoon, ang may nasa ulor ng puso na magbigay. Lord, pagpalain mo sila, O God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang hanap buhay, negosyo, o kung ano man po pinagkakakitaan, Panginoon, upang maranasan nila ang pagpapala na nagkakaling sa iyo, O God. Ama, sa salaping malilikog, magamit lamang si kaluluwalhati na iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Ama. Ngayon po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God! At sa oras pong ito, tayo po ay, ito po ang time para balik-tanawin natin o tignan yung mga nakalipas o nakaraan ng iglesyang ito ng Kingdom of Jesus Fellowship sa pangunguna po ni Pastora Shannon Dean Carillo. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Praise God. At saglit lamang po sapagkat may inihanda po para sa bawat isa sa atin kung paano ipipresent sa bawat isa ng mas malinaw at mas maganda ang karanasan o ang nakaraan ng iglesyang ito. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, isa pong malakas uling palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Isa po sa mga pinakadakilang bagay ay ang balik-tanawin kung paano ang Panginoon ay kumilos, gumalaw sa iglesia po ng Kingdom of Jesus Fellowship. At tunay nga po ng Diyos ay mabuti sapagkat ngayon po ay ika-22 taon na. 22 years anniversary ng ating church. At tayo po ay nagdiriwang ngayon ng kabutihan ng Panginoon ng kanyang kadakilaan sa iglesyang ito. So kung titingnan po natin, mamaya may slideshow po na ipapakita yung ating mga kapatid kung paano nagsimula ang Kingdom of Jesus Fellowship. Pero ngayon, akin pong ikukwento sa inyo kung kailan at paano talaga ito nagsimula. Kung paano ito ay ginabayan ng Panginoon na lumago at lumaki, kung paano ngayon po ay nandito na tayo sa kalalagayang ito. Okay, so we are now in the church history portion of our program. The Kingdom of Jesus Fellowship was born from the heart of God in 1989, October 15 to be exact. This was because God spoke to the heart of the man of God, Pastor Ricardo Ricky D. Carillo, his servant. From being a businessman, mula sa pagiging businessman, at bilang bahagi ng pamilya ng mga negosyante, iniwanan ni Pastor Ricky ang trabaho at nag-full-time sa ministry. From being a businessman, Pastor Ricky left his full-time job and went full-time into the ministry. Sa kabuuan, mayroon na po tayong 22 taon. All in all, we are now 22 years in the Lord and growing. Sa hirap ng buhay ngayon, mabibilang na lamang po sa daliri ang mga nakakagawa nito. Yung
iniiwan ang trabaho para mag full-time. In this time and hour, we can count very few of our ministers of the gospel can do this, to go full-time in the ministry and to completely trust God for the provisions in their lives. Nagsimula sa 10 katao sa bayan ng Marikina, ginanap ang unang Sunday worship service ng Kingdom of Jesus Fellowship. From 10 people, starting from 10 people, the first worship service was held in Marikina City in the Philippines. The first Sunday worship service was held in Ezekiel Street, Concepcion, Marikina City. And from then, the Kingdom of Jesus Fellowship grew and rapidly increased in number and in glory. There are many outreaches in the province existing now, and we have a radio ministry entitled Ito ang Sabi ng Panginoon, or Thus Saith the Lord, which is aired through DWBL 1242 kHz AM band every Monday worldwide because we are on Ustream TV. Sa tulong ng modernong teknolohiya, with the help of modern technology, we are being broadcasted live in the whole wide world because of the live streaming of the internet. Since then, countless lives have been saved, have been healed, and have been changed. Speaking of healed and changed lives, many of the leaders that you can see here in front today have been product of the radio ministry. They were able to hear the messages of God in the airwaves, and they received the messages of God in their hearts, and then today they have come to know the Lord and served Him with all their hearts. Kingdom of Jesus Fellowship has the mandate of bringing the Philippines and the whole world to its perfect destiny in Christ. This is the perfect destiny that God wants every Christian to have. Ang bawat isa po ay merong katawagan sa Panginoon. At ito ang layunin ng Kingdom of Jesus Fellowship, na i-disciple ang mga Kristiyano na tunay na maglingkod sa perpektong kalooban ng Panginoon at sa body of Christ. Sa pangunguna ng lingkod ng Diyos, Apostol Ricardo Carillo, marami pong mga seminars at mga conferences ang kinandak sa iba't ibang iglesia, sa iba't ibang probinsya, sa bansang Pilipinas, gayon na rin sa ibang bansa kagaya ng Hong Kong, para dalhin ang maraming Kristiyano sa kanilang perpektong katawagan sa Panginoon. Many Christians have been blessed by this ministry, by the man of God, through conferences and seminars that have been held in churches, in many provinces, and even outside of the country, like Hong Kong. A year ago, we have held and conducted a conference in Hong Kong, ministering to the OFWs, to the Filipinas who have been working there, and they have been blessed because the conference really strengthened their spirits and touched their lives. It's not easy to be maid servant in Hong Kong, pero nung dumating po ang man of God doon, when the man of God stepped on to that place, he blessed and he touched many Filipinas who have been away from their families, and they were healed spiritually, healed physically, and strengthened spiritually. Sa aminin man at sa hindi, maraming ministeryong bagsak at walang direksyon ang ibinangon ng Kingdom of Jesus Fellowship at ng Man of God. Sa pamamagitan niya, ang kapangyarihan at pahid ng Panginoon ay napakalakas na dumaloy sa maraming iglesia, sa maraming mga ministeryo, sa maraming mga pastor, at maraming mga Kristiyano na nahipo at nabago ang buhay. Because of the life of the Man of God, many churches have been touched. Many Christians have been strengthened and have confirmed their calling and have been challenged to follow the calling of the Lord and serve Him truthfully with all of their hearts, because the Man of God's life has touched them. Maraming mga nangihina ang nagpanibagong lakas na hamong magbigay ng buhay at maglingkod sa Diyos.
Dito, kitang-kita ang apostolic calling at anointing ng lingkod ng Diyos at ng Kingdom of Jesus Fellowship. Sa lahat ng mga convention at seminar, crusades at conferences na ginawa mula noon hanggang ngayon, malakas na namalas ang pagkilos ng Panginoon. Ang mga tao ay nagsusuko ng buhay. Ang mga tao ay gumagaling sa sakit. Ang mga karamdaman ay nawawala at nahahamon ng mga Kristiyanong nanlulupaypay na bumangon muli at magkumit at ng malalim at maglingkod sa Panginoon. Sa gitna ng kawalang pag-asa, ang mga tao ay nakasumpong ng himala sa pamamagitan ng iglesyang ito sa pamumuno ng kanyang lingkod. In the many conventions, seminars, conferences, and crusades that have been held, the great anointing of God, the great anointing and glory of God have been seen by many Christians. And some of the testimonies can testify to this. Pastora Banji was a backslider, which means she has not been serving the Lord, and she has turned her back from the Lord when God found her through radio. Si Pastora Banji ay isang backslider na nagpatakas sa Panginoon na siya ay matagpuan ng Diyos. Si Sister Zeni Santos ay may sakit na myoma nang siya ay makasumpong ng himala at kagalingan mula sa Diyos. Sister Zeni Santos has an illness called myoma. When God touched her and miraculously vanished that tumor in her stomach. Sister Jury Dakula at Brother Bert Dakula ay nasa kahirapan ng buhay nang sila ay iahon ng Diyos at pinagpala. Sister Jury and Brother Bert Dakula were in poverty, sheer poverty, when God found them and raised them up to be blessed and prospered. And until now, they are living a prosperous life. Mula sa isang maliit na tricycle na pampasada, sila ngayon ay nagmamay-ari na ng mga maraming sasakyan at air condition pa. Amen. Si Brother Patrick Cabonce ay isang hamak na high school graduate lamang nang siya ay kunin ng Diyos sa ganong kalagayan at itaas, ipromote sa buhay. Brother Patrick Cabonce was a mere high school graduate, not even a graduate of marine engineering. But when he came to know the Lord through this ministry, he was promoted unexpectedly. From being a high school graduate, he was able to go on board and travel around the world. And he is having salary of more than he could ever imagine. From being a high school graduate from humble beginnings, now he has been blessed with a house and land and a car. Si Brother Roger at si Sister Christy de Guzman, si Brother Manuel at Sister Christy Marpito ay mga simpleng manggagawa at mga negosyante lamang noon. Ngunit nang sila ay tumugon sa panawagan ng Diyos na sumuporta sa iglesyang ito, sila ay pinagpala at iprinomote ng Diyos. Si Brother Roger ay alam natin nasa abroad na at mula sa mahirap na kalagayan noon bilang isang ordinaryong manggagawa lamang. Ngayon po ay siya'y pinagpala na higit pa sa kanyang inaasahan. And my list could go on and on, naming countless lives who have been impacted and touched by this ministry, proving that it is indeed a ministry called and chosen by God in this final hour to save, to change, and to bless lives. Pastor and Apostle Ricky Carillo is a special man of God. That I could say because it's not because I'm his family, but because I, more than anyone else, was an eyewitness of all the great things that God has done through his life. We traveled with him, we prayed with him, and we fasted with him so that he would be able to reach out to the body of Christ and to the church of God throughout the whole world. We traveled with him to Hong Kong. We traveled with him to the provinces. And we were there as a family to witness the great manifestation of anointing and glory of God through his life.
I was there in Subic when the greatest anointing I have ever witnessed manifested through his life. People were crying. People were slain in the Spirit. People cannot stop talking about the experience. People all throughout the night would recount and recount the great things that God has done through their lives, through the man of God. Naging pulong-pulungan, naging usap-usapan sa mga umpukan ng mga Kristiyano na nakaranas ng kakaibang kapangyarihan at hipo mula sa espesyal na lingkod ng Diyos. Panahon pa ng Broadway, sa Pampanga, sa Bicol, sa Capiz, sa Samar, at sa Hong Kong. Dakilang bagay ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. Unconditional love for God, uncompromising message, powerful anointing. These are the secret of the man of God. Ito po ang sikreto ng man of God kung bakit gano'n na lang po kalakas ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanyang buhay. Meron po siyang dakilang pagmamahal sa Diyos na kahit ang pamilya niya magutom ay hindi po niya tatalikuran ang kanyang calling sa Panginoon. Uncompromising, dahil kahit na sino pang masaktan, kung pagtayo sa katotohanan ang kanyang daladala, ito po ay kanyang ipipreach in the message. Kahit na po supporter, kung kinakailangan tumirin, he doesn't compromise the message. He doesn't compromise the Word of God. And of course, the powerful anointing na ipinahid ng Diyos sa kanya. Anointing is the action of the Holy Spirit. It is the presence of the Holy Spirit upon his life that touches many lives. Ito po ang dinidesire ng marami, pero ito po ay nakukuha lamang ng hindi basta-basta. It is a special unction that has been given to those who have a special calling to do in the kingdom of God. And the humble servant of God is one of those who have been given that special touch, that special anointing to do the will of God in these last days. Sa panahon ngayon, maraming mga ngaral ang nagbababa ng kalidad ng kanilang mga mensahe upang makaakit ng maraming mabababaw na attendee. Ngunit ang lingkod ng Diyos ay never na nag-compromise ng truth. His love and passion for His Master never wavered. Through the storms of life, through the struggles in the ministry, he became even stronger. This must have been the qualities that God saw in him, so that now he is enjoying the fruit of his labor. He is now celebrating the 22nd year of birth of the ministry that God has entrusted upon his hands. Ngayon, muli tayong nagdiriwang ng ating anibersaryo at ako ay nagagalak. Ang aking pamilya ay nagagalak. Ang aking puso ay punong-puno ng taus-pusong pasasalamat dahil alam ko na kung ako'y magbabalik tanaw, napakalayo na ng ating narating. Sa tagumpay at kabiguan, hindi tayo iniwan ng Diyos at hindi tayo nag-iwanan. Iniwanan tayo ng tao, ngunit kailanman ng Diyos ay hindi tayo iniwan o pinabayaan. Lalo lamang lumakas ang ating loob, lalo lamang tayong nahamon, at lalo lamang tayong nagtiwala sa Panginoon. We have wavered many storms, many struggles in this ministry, and now we are enjoying and reaping the fruits of our labor. We are filled with heartfelt gratitude only to God. At ngayon, tayo ay walang planong tumigil. Tayo ay patuloy na maglalakbay. Tayo ay patuloy na maglilingkod. Tayo ay patuloy na makikibaka. Wala tayong planong magpahinga. Wala tayong planong tumalikod. Yamang alam natin na malapit ng lahat ang katuparan ng mga pangako at propesiya. Sa mga nakasama ng iglesyang ito mula noon hanggang ngayon, ang sabi ng Panginoon, huwag tayong mapagod, huwag tayong bumitaw, tayo magpakatibay, sapagkat tayo ay kanyang patuloy na hahawakan. Tayo magiging kabahagi ng greatest end-time harvest of souls. God will use us in a very special way continually. God will bless us. God will continue to promote us. And God will continue to pour out the greatest anointing this world has ever seen, because we are living in the edge of eternity. Aren't you excited?
I am excited. It is His will. It is His will that we will be part of the end time greatest harvest. At ngayon, sa ating pagdiriwang ng ating anibersaryo, alam ko na marami kayong hinahanap na mga nakasama nyo noon. Patuloy nyo silang ipanalangin na huwag masayang yung nasimulan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Let us not worry because God who began a good work in us shall finish it until the day of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At ito po ang sabi ng Panginoon, patuloy niyang bubuksan ang maraming pinto para sa maraming outreaches. Alam ko po na ang mga kapatid natin na nasa probinsya, nagpapagal kayo at patuloy na nagpapagal. Ang sabi sa inyo ng Panginoon, huwag kayong manghinawa, magpakalakas kayo sapagkat you will continue to spread out your wings like wildfire. You will saturate your communities and your provinces. Amen po ba? Amen. At ito ang sabi, amen, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At ito ang sabi ng Panginoon para doon sa mga faithful supporters. If you have been faithful in supporting this ministry, God cannot be mocked. God is a faithful God. He is true to His promises. Whatever you sow, you shall reap. And you shall reap what you have sown. Kaya kung kayo ay nagtanim ng walang pagdududa, ito ang sabi sa inyo ng Panginoon. Patuloy niya kayong ipopromote, itataas, payayamanin, at hahawak kayo ng malaking halaga ng salapi. Amen? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At mamaya po, meron tayong mga slideshow na makikita. We will see from its humble beginning how this ministry have grown. Amen po ba? Amen. Kaya, palakpakan na po natin ang malakas ang ating Panginoon. Ang tema po natin is how great is our God. How can you quantify greatness? You can never quantify greatness. Amen? Hindi mo pwedeng lagyan niya ng numero, ng bilang. Because only God is great. Amen? And the God that is great is our God. Siya ang ating Diyos. Siya ang ating Diyos. Siya ang pinakadakilang Diyos. Amen po ba? Kaya isa pa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. For our great God who is with us, who was with us, and who will forever be with us. To God be the glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Narinig po natin ang magandang pagbabahagi ni Pastor King ng karanasan o ng mga bagay na pinangyari ng Panginoon sa iglesyang ito. Ang kabutihan niya at kadakilaan sa iglesyang ito at sa lingkod ng Diyos na siyang nangunguna sa bawat isa sa atin. Kaya naman sa oras kong ito, nais kong bawat isa ay manatili sa ating mga kinauupuan. Ang mga batang palakad-lakad, pagala-gala, at ang mga batang nag-iingay ay huwag po nating pahintulutan sa mga oras na ito. Ang lahat ng maaaring makasagabal sa ating pakikinig ay alisin po muna natin lahat. Ang mga cellphones ay off. Ang lahat ng gadgets ay off. Huwag mong kausapin ng iyong katabi, likod, kanan, kaliwa, likod at harapan, sapagkat may oras para sa pakikipag-usap, sa pakikipagkwentuhan. Ngunit ang oras na ito ay pakikinig sa mensahe na ibibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kagaya po ng sinabi ni Pastor King, sa bawat pagtayo ng lingkod ng Diyos, malakas na presensya ng Panginoon ang sumasama.
At ito ay nararanasan ng bawat isa na nakikinig sa mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay niya. At hindi lamang sa mensahe o sa salita ng Panginoon napapagpala ang bawat isa, kundi ang mga bagay na inaasam ng dumadalo, mismong ito ay tinutugunan ng ating Panginoon. Gumagawa ng himala ang ating Panginoong Diyos na buhay. Sapagkat sabi nga ng ating theme, How Great is Our God, tunay nga na walang makakapagsabi kung gaano nga kadakila ang Diyos. At tunay nga ng ating Panginoon ay hindi mo maikukumpara sa kahit na sino pa man at sa kahit na ano pang tinatamasa natin sa ating mga buhay. Amen? Kaya ang bawat isa po na narito ay muli kong inaanyayahan na tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Punong-puno ng paggalang, pagrespeto at pagmamahal sa ating Panginoong Diyos na buhay. Tayong lahat po ay magtaas ng dalawang kamay. Muling ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, ang ating kaisipan, ang ating mga pandinig, upang patuloy na pumasok sa ating mga buhay ang dakilang mensahe ng Panginoon o ang kapahayagan ng Diyos sa ating lahat sa araw na ito. Tayong lahat po ay yumuko at pumikit at muling pakanasain natin ang malakas na presensya ng Diyos, ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos, dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy na pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng kaluluwa mula sa buong Pilipinas, mula sa buong Asya, at mula sa buong daigdig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Hesus.